Say yo, what's up? Magandang umaga sa inyo lahat, mga kamar. May bago tayong tagline. Kamar. Okay, mga kamar. Ito naman, Biyernes ba ngayon? Yes, it's Friday. So, mga kaibigan, ito, napakalaking sorpresa itong magaganap. Kahapon lang to eh. Ay, kanina lang pala to. Yung mga pahayag ni BP Sara na siya daw po ay, ako, si Sara Duterte. So, yan po yung pag-uusapan natin. Hindi lang natin pag-uusapan, ipapanood pa natin sa inyo yung video kung ano nga ba ang mga pinahayag ni Sara ngayong 2026 Friday. So, itong malaking sorpresa, may mga madidismaya, may matutuwa. So, majority of the Filipinos is matutuwa. Dahil kung kayo'y isang Pilipino na ayaw nyo na ang ganitong paghihirap sa administrasyon na ito, ganitong pagdurusa, andyan sa paligid, laganap ang Ghost Project, laganap ang flood control na wala naman, laging lubog sa baha ang mga kababayan nating Pilipino, bayad ka ng bayad ng buwis, pero walang napupuntahan. May napupuntahan naman. Sa isang kamay nga lang, sa isang mandaram. Wow. So mga kaibigan, ito panoorin natin dahil eto matutuwa kayo dito. Marami masasaktan dito at marami madidismaya dahil ang madidismaya lang naman dito is mga mayayaman o yung mga may tinatago dyan. So mga kaibigan, ang madidismaya lang dito ay yung frustrated na gustong tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Ito, malaking sorpresa to sa mga DDS na sumusuporta talaga sa mga dating administrasyong Duterte. So mga kaibigan, sabay-sabay natin panoorin kung ano nga ba ang sinabi ng ating mahal na Vice Presidente na si Sara Duterte. Hey yo! Okay! So ayan na po mga kaibigan, si BP Sara Duterte. Pakinggan po natin kung ano kanya sasabihin. Siguradong matutuwa ako dito. Matutuwa kayo dito mga kababayan ng mga Pilipino at mga kamar dahil ito na po yung pinakahihintay natin. Kung hindi man ito tatalab, sigurado ako tatalab. Kung hindi man ito tatalab sa mga iilan, isa na lang ang pwedeng tumalab para bumaba talaga yung, yung mga may tiwali dyan. So ito, panoorin natin. Mga kamar, ito, sige. Kaboom. Magandang umaga. Statement mo na. Yeah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country,
to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop, nga mawad-an na lang ta og paglaom. Og labaw sa tanan na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte,
tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran. Any questions? No? Surprise! Ayan po mga kaibigan, yung matalinghaga na pahayag ni BP Sara. Ako, si Sara Duterte, tatakbo bilang sunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kita mo yan? Humingi na siya ng tawad sa inyo dahil mismong siya rin aminado na naloko talaga ng administrasyong Marcos. Ha, mga kaibigan, tandaan nyo yan, humingi na siya ng tawad kung bakit tayo patuloy na naghihirap. Patuloy na umaasa ng katarungan para dun sa kawalang, tawag nito? Kawalang respeto sa paggasta ng pondo ng bayan. So, yan po yung mga ghost project kung saan ano bang term doon na hindi restrict. Yung pangunguha ng mga pondo na inilalatag lang sa walang project. So, yan po mga kaibigan. Kung gusto nyo talaga matapos ang mga ganitong kalakaran ng gobyerno nating Marcos na to, is patawad. Iboto nyo si BP Sara. So, kung kayo eager na talaga sa pagbabago ng Pilipinas, ayon niya kay Sara, no? Hindi siya takot na isakripisyo ang kanyang future. Hindi siya takot na isakripisyo niya ang kanyang posisyon. Ang kinakatakutan lang po ni BP Sara, baka dumating yung araw na wala na tayong maibigay na pangalang Pilipinas para sa future niyong mga anak. So, yan po yung kinakatakutan ni Sara. Ang kinakatakutan niya talaga is maghirap tayo lalo pagdating ng panahon. Kaya kung gusto niyo ng pagbabago, BP Sara Duterte sa 2028. So mga kaibigan, no, baka nagsasabi ang ilan na mas maaga daw ito. Namumulitika si Sara. Pero hindi po Democracy po tayo. Democracy country po tayo. Kaya kahit anong oras, anong araw, anong taon, pwede ka magsabi. At least, nalaman ng mga tao kung sino tatakbo. Kaya yung iba dyan na gusto tumakbo, yung mga frustrated, or may plan, na tumakbo sa higher position, sabihin nyo na. So ito po, malaking sorpresa sa mga DDS. Malaking sorpresa sa mga kaalyado ng dating Administrasyon Duterte. Yan po, mga kaibigan. Ito lang ha. Kung gusto niyo na pagbabago talaga sa Pilipinas, iboto po natin to. Suportahan po natin ang mga Duterte. So, mga kaibigan, sama-sama po tayo. Suportahan po natin talaga to. Dahil ito na po pinakahitay kung hindi ba tumalab to sa mga manhid na nasa posisyon. Isa na lang po dapat magpahayag. Yun ay ang Supreme Court. Dahil pag ang Supreme Court ay magpahayag na ibaba, pababain, wala na po silang magagawa. Tandaan nyo po yan. Maging ang Supreme Court po mga kaibigan, gusto nilang tanggalin, palitan, mag-charter change. Anong ipapalit? Hindi abogado. Ang papalit ay hindi abogado. Kaya, alam ko, majority ng mga Pilipino is natutuwa sa mga pahayag ni BP Sara na siya itatakbo sa 2028 presidency election. Yung iba dyan, nangangatog. Dahil ako, so BP Sara Duterte, humanda kayo. Peace, brother. So, mga kaibigan, ito naman po si Marcelo, nagsabing, magandang umaga. Babus! Yeah!